Ngayong araw na ito, ang bispiras ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ay atin pong pinagninilayan ang malalim na realidad ng muling pagkabuhay. Ito po ay isang katotohanan na nakaugat ng malalim sa pag-ibig ng Diyos. Gusto ko pong ulit-ulitin yon. Ito po ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung titignan po natin, yun pong pinakamahalaga bagay sa ating pananampalataya ay nakaugat doon po sa muling pagkabuhay. Gusto ko ulit-ulitin yon. Ang pananampalataya natin, ipinapahayag na tayo ay muling bubuhayin muli. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi, tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, yun ang ating pananampalataya. Ha? Bubuhayin tayong muli. Kasi nga, kung hindi po totoo yung muling pagkabuhay, walang saysay yung ating ginagawang debosyon. Walang saysay yung ating paglilingkod. Walang saysay lahat ang ginagawa natin dito. Walang saysay kung walang muling pagkabuhay. Mga kapatid, alam po ninyo, ang pinaka-natura ng Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig, ang kanyang definition, hindi mo siya maikukulong o malilimitahan doon po sa tinatawag nating panahon lang natin ngayon. Alam nyo, may kwento nga sa aklat ng Makabeyo, merong isang hari, si King Antioch. Si Antiochus, ipinapakita doon yung huling sandali ng kanyang buhay. At doon sinasabi niya, siya po'y may sakit na, siya po ay hinang-hina na, at doon tila siya po ay nagsisisi sapagkat sa tingin niya, hindi niya inayos ang kanyang buhay. Sa tingin niya, ang kanyang naging tutok ay kapangyarihan, ang kanyang tutok ay ang material na bagay lamang. Kaya't sa huling tagpo ng kanyang buhay, sabi niya, walang saysay ang kapangyarihang ito. Walang saysay ang aking mga pinag-ipunang mga bagay sapagkat hindi ko ito madadala sa aking libingan. Mga kapatid, alam po ninyo, sa ating ebanghelyo ngayon, hinahamon si Jesus ng Saduceo tungkol sa muling pagkabuhay. At makikita natin ang tugon ng ating Panginoong Jesus. Ang tugon niya ay tungkol sa pag-ibig at ang pangako ng buhay na walang hanggan. At muli, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ang lahat ay buhay sapagkat siya ay Diyos, hindi ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Mas malakas. Kaya nga mga kapatid, lagi nating sinasabi sa ating pananampalataya, although tayo ay nalulungkot sa kamatayan, pero ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito po ay pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ngayong araw na ito mga kapatid, yakapin natin ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Hindi lang bilang mangyayari in the future, pero ito daw po ay isang imbitasyon na
mamuhay palagi sa pag-ibig ng Diyos araw-araw. Tayo'y inaanyayahan na maglingkod at magmahal tulad ng taong may pag-asa na lahat ng gagawin natin dito ngayon ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sana po, sana po yung ating mga pinagpapaguran madadagdagan ang ating pasensya, madadagdagan ang ating pagsusumikap kung iisipin natin, lahat ng ito ay ginagawa ko sapagkat alam ko na ako'y muling bubuhayin ng Panginoon. Hindi po ba napakaganda? No? Kaya ako gumigising ng madaling araw kapag first Saturday. Kaya ako nagpupunta sa simbahan, nagsisimba. Kasi inihahanda ko na ang muling pagkabuhay. Sabi po, ang lahat ng ito'y ginagawa natin sapagkat gusto natin na tayo'y makasama sa muling bubuhayin ng Diyos. Nawa, mga kapatid, sa pamamagitan po ng liwanag ng muling pagkabuhay, mahubog ang paraan ng ating pagmamahal. Mahubog ang paraan ng ating paglilingkod. Mahubog ang paraan ng ating pakikipagkapwa. Sapagkat pag inaalagaan natin daw ang ating mga buhay sa ngayon, ang Diyos naman ang mag-aalaga sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, bubuhayin kang muli. Bubuhayin tayong muli. At yun ang ating inaasam-asam. Kasi nga yung buhay natin dito, hindi ito permanente. What is 80 years old, what is 90 years old, compared to everlasting life. Amen? Kasama din natin ang mga ikakasal natin. November 30, meron tayong kasal sa tulong ng ating mga family and life ministry. Inihahanda natin sila para po sila ay talagang makatanggap ng pagbabasbas at mabigyan ng biyaya sa tulong at panalangin ng Our Lady of Fatima. Amen? Palpakan natin ang Panginoon.